Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. Ngayon po ang atin pong pag-uusapan ay ang patungkol po dito sa issue ni Akla. Ba't ganun? Natawag ng Akla itong si Harry Roque. At ito pong si Harry Roque ay kinasuhan na po sila ng non-bailable na kaso. Yung human trafficking, naku po, matinding kaso po ito kasi nga po ito po ay non-bailable. Yan po kasi yung kumbaga etong si Harry Roque kasi guilty, halatang halata na talagang meron po siyang kinalaman sa mga pogo at talagang meron siyang transaction with Cassandra Leong. Kasi kasama po siya sa mga nakasuhan 48 pa po. May 48 pa po na iba na mga kinasuhan po. Patungkol po diyan sa mga pogo na yan, human trafficking. Alam nyo, itong si Harry Roque, kung wala naman talaga itong tinatago at wala naman itong kumbaga kasalanan, syempre, hindi naman ito magtatago. Diba, sabi nga ni Secretary Boying Remulla, flight is a sign of guilt. So katulad ni Arnie Tevez, katulad ni Bantag, at ngayon ay ito pong si Harry Roque naman ngayon ay nagtatago. Diba? Kung wala talaga silang mga kasalanan, hindi po yan aalis ng bansa, hindi po yan magtatago dito at haharapin po nila ang mga kaso sa kanila. Diba? Alam niyo po, sa halip po na kumbaga ito kasing si Harry Roque, palaban. Talagang ito palaban to dahil alam niya na hindi naman siya mahuhuli. Nasa ibang bansa siya, di ba? At kumukuha nga po siya o nag-a-apply siya ng asylum doon po ngayon sa the Netherlands. Di ba? So, sa halip na magsisi sa kanya mga kasalanan dahil katatapos lang naman ng Holy Week, ito pong si Harry Roque, kumbaga patuloy pa rin ang mga patutsyada sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Cassandra Leong po, kita nyo mas babae, mas lalaki pa kaysa kay Harry Roque. Si Cassandra Leong, di ba, kahit po na tumakas sila, di ba, hinaharap nila ngayon ang kanilang mga kasalanan, pati itong si Alice Guo. Diba? Nakita niyo naman, nakakulong sila, hindi na sila nakaalis. At tumakas man sila, pero diba? Andito pa rin po sila, tinaharap po yan. Actually, pati nga kay Laila De Lima, mas may bayag pa si Laila De Lima kaysa kay Harry Roque. Kasi nga po, saan ka nakakita na yung sinasabing walang kasalanan, diba, nagtatago at kumukuha pa ng asylum sa ibang bansa. Tapos itong si Harry Roque po sumagot. Ang sabi niya, I have more than 2.1 million followers in Facebook and around 158,000 subscribers in YouTube. With hundreds of millions of views and engagement, a vibrant democracy needs a thriving constructive opposition. Their intent, however, is to simply silence me by shutting down my social media platforms. No! Kahit na meron ka pang 10 million followers, kahit na meron ka pang 100 million followers, pag ikay nagkasala sa batas, pag ikay nagkasala sa ating kongreso, kailangan mong harapin yan. Hindi totoo yun, yung sinasabi niya na para ma-silence lamang siya. Kasi, simula't simula naman, siya naman ang putak ng putak. At wala namang kumakalaban sa kanya sa gobyerno, talaga lamang na ayaw niya na mabuking ang kanyang mga transaksyon kay Cassandra Leong. Ayaw niyang mabuking na meron siyang assistant na tumira doon sa pogo ni Cassandra Leong. At ayaw niya na malaman na napakarami pala nitong pera. Kasi doon sa Quadcom, sabi niya, dadalin daw niya yung mga papeles, ipipresenta daw niya, papatunayan daw niya na hindi siya corrupt,
o wala siyang ninakaw, o wala siyang tagong yaman, pero after po ng hearing sa Quadcom, nagtago na, hindi na po nagpakita sa Quadcom. Kaya po, naging wanted siya sa Quadcom. At ngayon po, na meron na po siyang kaso na human trafficking, nako, sana na naman kaya magtatago itong si Harry Roque? Saan na naman kaya ito magsusuot at magtatago na parang daga? Saang lungga kaya ito ngayon pupunta? Kasi po, kung doon siya mamamalagi sa the Netherlands, kahit na siya ay nagre-request pa ng asylum, kapag po nag-request na ang ating gobyerno, humingi ng tulong sa Interpol para po mahuli si Harry Roque, tingin ko tatrabahuhin to. Walang asylum. Kasi po, napakabigat po ng kaso nito. Biruin mo, human trafficking. Lahat po ng mga nakukulong sa human trafficking, mga matitindi po ang ang mga kasalanan niyan. At ayon nga po dito sa post ng News 5, ang sabi po ng ating mga kababayan dito, kung wala kang kasalanan, umuwi ka. Diba? Totoo naman yun. Yung wala kang kasalanan, nakukulong, tas pauwiin mo. Dito sa atin, sasabihin sa korte mo ipaliwanag, kulong ka muna. Ay tama, yun ang proseso. Diba? Hindi basehan. Basehan na pala ang follower sa SOCMED para maabsuelto sa kaso. Trolls naman karamihan doon. Nung nasa matinong pag-iisip ka pa. Ngayon, malamang marami na dyan unfollowed. Diba? Uwi na kasi lalo kang pumapangit dyan sa the Netherlands. Kung wala naman talagang kasalanan, ba't ayaw umuwi? Saka isa pa, napakatapang ni Roque. Alam nyo, ito, isa sa mga matatapang to na kumbaga mga nagsasalita sa SOCMED laban sa gobyerno, pero wala sa lugar. Yung tapang niya, tapang-tapangan. Diba? Yung kanyang pagsasalita, katulad niyan, diba, gumawa ka ng fake news, gumawa ka ng peking gumawa ka ng peking video, diba, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, at pinakalat mo sa buong mundo, diba, doon pa lang isa ng malaking pagtatraidor sa bayan. Kasi hindi lang naman si PBBM mga babagsak. Pati ang ating ekonomiya, ang sektor ng turismo ay pwedeng bumagsak. Bakit? Syempre, kung makita nila yung video na yun at totoong si PBBM yung nandun sa video na yun, di ba? Yan ang iisipin ng mga ibang mga lahi. Nabalita sa Japan, Germany, Amerika, Russia, sa lahat. Buong mundo nakapanood ng pulburon video na yun. Kung isipin nila si PBBM talaga yon, yung gumagawa nun, di isipin nila, wag na tayo pumuntang Boracay, wag na tayo pumuntang Coron, Palawan. Naman pala, yung palang presidente doon may ginagawang pagpupulburon. Paano pa kaya yung mga tao doon? Delikado, wag na tayo pumunta doon, di ba? Pwedeng ganun ang isipin ng mga turista. Sa mga sa mga investor, pwede nilang bawiin ang kanilang mga ininvest dahil matatakot sila dahil ang presidente natin may video na nagpupulburon kahit hindi naman totoo. Diba ngayon ginagamit ni Harry Roque ang social media bilang kanyang bilang kanyang armas para makontra ang ginagawa ng ating gobyerno laban sa kanya. Pero alam niyo po, sa totoo lang, kahit anong gawin ni Harry Roque, kahit na araw-araw, minuto, segundo siya na magsasalita laban sa ating gobyerno, laban kay PBBM, hindi naman malilinis ang kanyang pangalan. Isa lang naman ang solusyon dyan. Umuwi siya at harapin ang kanyang mga kaso. Kaya lang nga po, parang malabo po yung gawin ni Harry Roque, kasi nga po si Harry Roque po ay kumbaga talagang pinangatawanan na po na hindi po siya uuwi. Mas gugustuhin niya talaga na doon na lang manirahan sa ibang bansa, kasi nga po syempre
totoo naman yun, di ba, na talagang mahirap yung mga kinakaharap ngayon niya na kaso, lalo pat non-bailable, walang piyansa. Oh. Kung yan po ay matibay ang mga ebidensya, di ba, talagang magkakaroon niya ng probable cause at lalabasan po siya ng warrant of arrest ng PNP. So, paano ba yan? Ng korte pala, ng korte. At ipapatupad ito ng PNP. So, yan, si Harry Roque, ginagamit po ngayong pananggalang ang kanyang mga social media account. Alam nyo, kung padamihan lang ng social media account, yung mga followers, mga subscribers, di ba? Hindi po yan ang batayan para malaman na ikay walang kasalanan. Hindi po yan ang batayan para patunayan na ikay malinis at wala kang, hindi kasangkot sa mga ibinibintang na kaso sa'yo. So, etong si Harry Roque po ay tingin ko, lalo nang hindi uuwi, lalo nang magtatago kasi nga po, napakabigat po ng kanyang kaso. Non-bailable. So, akla, nako, ang dami naghihintay sa'yo. 32 million na Pilipino naghihintay sa'yo. Ba't ka natatakot, di ba? Napakaraming sumusuporta ka mo kay Digong. Napakaraming sumusuporta kay Sara. Noong 2022, sabi mo, si Sara Duterte ang nagpanalo kay PBBM. Teka, di ba kumandidato ka rin noong 2022? Kung si Sara ang nakapagpanalo kay PBBM, bakit hindi ka nanalo? Noong panahon ng 2022 election, kayo ni Panelo. Bakit hindi kayo nanalo ni Panelo? Kung si Sara, ang dahilan ng pagkapanalo ni PBBM, kung si PBBM nga na ipanalo ka mo ni Sara Duterte, bakit kayong mga senador, hindi pa kayo na ipanalo? Diba? Kaya, nako, katarantaduan niyang sinasabi mo, Harry Roque. Hindi batayan ang sinasabi mo na marami kang followers sa mga social media account mo para isipin ng korte na wala kang kasalanan. Patunayan mo yan. Doon ka pumunta sa barangay. Magpaliwanag ka sa barangay. Akla. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, mama, chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.